Hello, hello and welcome sa Russia TV mga kapatid at meron tayong debate ngayong gabi September 4, 2023 halos alas 10 na ng gabi dito sa Pilipinas mga kapatid. Magandang gabi sa lahat. Ayan. At ang topic natin na pag-uusapan ay patungkol dito sa patutunayan na ako ang sugo ng Diyos. Again, patutunayan na ako ang sugo ng Diyos. Ang affirmative natin si Pastor Darren. Negative naman si Fernando ng Seventh-day Adventist Church. At bago natin i-start yung ating debate, syempre gusto ko muna silang basahan ng ating rules and regulation. Ang rules natin Pwede mga bang magpakilala sa mga viewers natin? yes, mamaya Pastor ha. Bibigyan ko kayo ng time. So, ang rules natin ay rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number 2, kung close-ended ang question, kailangan sumagot doon sa pagpipilian bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naayon sa tanong. At rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya, ay automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. At isang objection lang at hindi sunod-sunod na objection. No objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinahintulutan ang any na physical na pag-aatake sa kabilang panig at mga pagmumura na nakasanayan. Kasama na dito ang out of topic mga kapatid. Rule number 9, no challenge question. Yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, di yan pinapahintulutan. Rule number 10, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So, meron tayong 10 minutes na affirmative first stand, 7 minutes na cross, same din sa negative yan, at saka sa rebuttal, 10 minutes ulit, tapos 7 minutes second cross. Same din yan, affirmative, negative. At meron tayong 5 minute, yung last part natin na final conclusion, mauna si negative, mahuhuli naman si affirmative. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa mga nabanggit? Affirmative, Darren. Pa-unmute bro. Yes, sumasang-ayon. Okay, sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Your Honor. 100% po sumasang-ayon. Okay, so bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating mga manonood at kung ano yung kanilang inaasahan sa gabing ito. So, unahin natin yung ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Ako nga pala, si Appointed Pastor Reverend Darwin James D. Ames from Tarlac City. I am the chosen one, the last messenger of God. I am the God's end-time prophets and appointed pastor. Ako ang nilalapitan ng taong may sakit at karamdaman. Kagaya ng Panginoong Yesus, meron akong kapangyarihan na makapagpagaling ng sakit at karamdaman sa pamamagitan ng panalangin. Ang mga bulag nakakita, ang mga bingi nakaririnig. Thank you. Okay, so that is Pastor Darren, yung ating affirmative sa gabing ito. At syempre, yung ating negative din. Mm-mm. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, isa pong bagitong apologist, ordinaryong membro ng Seventh-day Adventist Church, Brother Fernando B. Camacho Jr., na lagi pong nakatindig sa katotohanan at patuloy na gumigiba ng mga maling aral. Umaasa sa gabing ito na ang Diyos ang siyang patuloy nating maitaas at maparangalan. Okay, so simulan na natin ang debate natin mga kapatid. At ulit, ang topic nila ay patutunayan na ako ang sugo ng Diyos, which is yung ating affirmative. Bibigyan ko siya ng 10 minutes sa unang pagpapahayag. Your time start now, Pastor Darren. Ay, sa'yo yung ano? Yung sweets.
Nakamute ka, Pastor. Nakamute ka, Pastor. Nakamute ka. Gaya nga ng sabi ko, paano ko ba mapapatunayan na ako'y huling sugo ng Diyos? Unang-una sa lahat, meron tayong talatang binabasehan. Babasahin ko po sa inyo. Ito po ang maubasa sa Mateo 9 verse 35. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Malinaw po dito. Jesus went through all the towns. Ang Panginoong Yesus, pumunta siya sa lahat ng mga bayan at mga villages at kanyang tinuro sa mga synagogues na pinoproclaim niya yung good news. Ano po bang good news? Ang kaharian ng pagpapagaling ng mga sakit at karamdaman. Well, bilang isang lingkod ng Diyos, kami ay may authority of healing and deliverance. Ayan ang masasabi ko, especially na marami ng testimony ng mga taga-Tarlac City na ang nagpatunay sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Kingdom of Christianity, Christian Ministry na aking tinuturo. Bagkus saan nga ba nang galing ang Kingdom of Christianity in the first place? The God Himself. Na seek ye first the kingdom of God. So marami pa po akong verse na babasahin about sa healing. Pagpasensyahan nyo na po ang aking internet bagkus meron po akong screen time dito. Ito po ang sabi. Sabi po sa James 5 verse 14, is anyone of you sick? He should call the elders of the church. He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. Ang linaw po na dito sa James 5 verses 14 na ang sabi, is anyone of you sick? He should call the elders of the church. Well, kung ang elders of the church na tinutukoy dito, isa lamang normal na miyembro na isa lamang elder na tagapangasiwa o matatanda sa mga simbahan, ay may kapangyarihan makapagpagaling ng sakit at karamdaman. Ang mga propeta pa kaya ng Diyos? Katulad ko na huling sugo ng Diyos. So, ganun po ang aming ginagawa. Gaya nga po ng sabi dito, na ang mga elders, ang dapat lapitan kapag ikaw ay may sakit at karamdaman, especially the prophets. Meron po dito na ang mga apostle, na isa ring mga prophets, ay nagpalayas ng demonyo. Nakakapagpalayas rin po kaming mga demonyo. Tulad ko, ang mga napoposes, kadalasan lumalapit sa akin, Prophet James. Ano po yon? Tulungan niyo po kami. Ang nanay ko na possess, nasapian ng demonyo. Well, may mababasa po tayo dito sa Bible verse na ito
na ang mga apostle ay nagpalayas ng demonyo? Okay? Ito po ang nasasaad dito. Ito yung mag-search. Ito po, ito po ang sabi dito na sabi po dito sa Luke 9, ito po ang sabi dito, one day, Jesus called together his 12 disciples and gave them power and authority to cast out all demons and heal all diseases. Napakalinaw po dito sa libro ni Luke na binigyan sila ng authority ang 12 na disipulo ng Panginoong Hesus. Binigyan ng authority na mag-cast out ng demon at magpagaling ng mga sakit at karamdaman. Yan po ang aming isinasagawa sa loob ng Jesus Miracle Hour sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na inotor sa akin bilang kanyang huling sugo. Wala na po akong masasabi pa, kundi ito lamang. Maraming salamat. God bless us all. So, dyan tinatapos ng ating affirmative ang kaniyang unang presentasyon. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. 7 minutes bro, your time start now. Okay. Ang una ko pong tanong sa inyo, kasi ginamit nyo yung Matthew 9:38. Kapag nakakapagpalayas ba ng demonyo, yan po ba ay katunayan ng siya ay sugo ng Diyos? Yes or no? No. Okay. Next Next question. question. Next So ibig question. sabihin, hindi lahat ng nagpapalayas ng demonyo ay sugo ng Diyos. Tama? Yes. Okay. Kanina ay sa presentation po ninyo, sinasabi nyo kayo ang huling sugo ng Diyos. Kayo ang propeta ng Diyos. Ang tanong ko po sa inyo, sino po ang nagsugo sa inyo bilang propeta at huling sugo ng Diyos? The Lord Jesus Christ. I love Him very much. Okay. So, next question. Kailan po kayo sinabihan ng sinasabi po ninyo na kayo ay hinirang bilang huling sugo at propeta? Kailan po? Ano pong petsa yon? October 9, 2022. Okay. Next question. Next question. Doon sa una po ninyong debate, ang sabi nyo ay November 2022, hindi October 9.
alin pong petsa diyan ang totoong ipinagkasugo sa inyo? Oktubre 9 o Nobyembre? Both. Next question. Okay. Tanong, kailan ka sinabihan na ikaw ay huling sugo ng Diyos? October. Hindi November 22, tama? Yes. Magkaiba po 'yon, yung sinabi ko sa dati kong debate. Okay. Ang tanong ko sa inyo kanina, kailan kayo isinugo bilang huling sugo at propeta? Sabi nyo, November 22. Inang inulit ko ang tanong, sabi nyo October 9. Alin ho ba talaga sa dalawang petsang ito ang pinaka-final answer po ninyo? October 9 o November 22? October 9. Okay, next question. Kilala niyo ho ba ito? Yes. Tama po ba na kayo ito? Yes or no? Yes. Okay. Ito po ba ang sinasabi ninyong huling sugo at propeta ng Diyos? Yes or no? No, because I am a Satanist before. And wala ang karapatang ipakita yung litrato kong yan because it's my past life. People change nowadays. Change religion, change their life. Mga anong taon po ito? Clearly, 2000, I guess, 2020, 2019. Okay, next question. Meron bang satanista sa Biblia na tinawag ng Diyos para maging propeta? Meron o wala? Wala. Okay. So, next question. Pwedeng pagitanggal yung litrato ko, nakakabastos kasi. Hindi, tanong ko lang po yan sa inyo for clarification. Kasi bilang Muna, time stop. yung nahuling sugo. Time stop muna. Okay. So, merong request si Darren, bro. At natanggal naman din. At ayan, okay naman. Bro Camacho, tuloy ka na sa Yes. tanong mo, bro. Okay. Ito pong naka-post na picture. Tama po ba nasa Facebook nyo po ito? Yes or no? Yes. Ano po ang pinopromote ninyo sa Facebook po ninyong ganito? Clearly, I said that I'm alam mo na, Satanist before. Well, that was before until I met Jesus Christ. Next Okay. question. So, thank you. Next question. Babalik ko muna sa ano, no? Para hindi ka naman ma-offend. Okay. So, next question. Tinatanggap mo ba na ang sugo ng Diyos ay dapat nakabase sa kautusan at sa totoo? Yes or no? Yes. Okay. Saan matatagpuan nga po yung talata ng Biblia na ang sugo ng Diyos dapat nakabase sa kautusan at patotoo? Saan pong talata yon? Hanapin mo. Then basahin mo. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, objection natin, negative, ano yan? Yes, maliwanag sa ating rules kapag ang tanong ay saan, dapat po magbigay ng kasagutan. Okay. Meron ka bang counter objection doon, bro Darren? Yes, objection. Sabi ko naman sa kanya, hanapin niya. Okay. So, ito yung decision natin. Ang ating negatibo ay gumagamit doon sa isang rule natin, Pastor Darren, na kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Ngayon, ang tanong niya, saan daw yung chapter and verse yung hinahanap niya doon saang verse na yun. At ganito, Pastor, pwede kang magbigay ng chapter and verse, pero kung hindi,
pwede ka magpaliwanag ng 10 seconds doon kung bakit hindi mo sinasagot yung sa chapter and verse ba. So, anong gagawin mo, Pastor? Paliwanag na lang agad or 20 seconds? Magbibigay ka talaga ng chapter and verse. Paliwanag na lang, Sige, I 10 guess. seconds, Pastor. Hindi ko ibibigay yung talata unang-una kahit na ibigay ko ito at basahin ko, hindi ko naman mababago yung isip mo. Next question. Next question. Okay. Next question. Last 1 Yan minute. po ay nakatala, ilang minuto po? 1 minute. 1 minute. Yan po ay nakatala sa Isaias 8:20. Tanong ko po sa inyo, ayon sunod sa Isaias 8:20, ano po yung tinutukoy diyan na patotoo? Sagot? Wait lang, bubuksan ko itong Isaiah 8. Babasahin natin. Next question. Ito po ang sinasabi. Next question. 20 Next seconds lang yan, question. Pastor. Babasahin ko po ba o hindi? Ito, babasahin ko na. Next question. 20 seconds lang kasi yan, Pastor. So, pwede naman ulitin ni Camacho at kung anong gagawin niya. So, 14 seconds lang ito. Okay. Camacho, pasok. May ilang oras pa ako? 14 seconds. 10 seconds lang. 14. Okay. Kaanib ba kayo ng nalabing iglesia o kaanib kayo ng Kingdom of Christianity? Kingdom of Christianity. Okay. Next question. Time. Hindi ko pinababasa, no? Ano? Time. Okay, so dyan Thank you. natatapos ang ating first cross ng ating negative at by the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, magandang gabi sa inyo. Ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa pagiging sugo ng affirmative. So shout out muna sa mga nasa live dyan, kay Ali Javier, Ustad Ali ng Islam, John Paul Talatayod, wow, si Bam Okop, shout out sa iyo, naglabasan na ang mga sugo ni Satan. Sabi ni John Paul Talatayod, nanginginig ako sa claim ni Pastor. Shoutout din kay Bukari Khalifa Latif, Christian plus Christian equals windangan daw. At sabi ni Dritz, debate ni Inamang DI. Ayan, Bisaya yun Shoutout Meron din. lang akong sabihin. Wait lang, Pastor, hindi pwede, Pastor. Nagbabasa lang ako ng comment. Shoutout din kay Emmanuel Veras, ayaw ibigay ang talata ni Pastor, sabi niya. At si Ali Javier, shoutout sa iyo, bro. Mukhang kinatalo ang sugo ni Camacho na si Ellen G. White, pero mas okay yata si Prophet Darren kaysa kay Ellen G. White kasi tutol ang unang Timoteo 2:12. So, Pastor, wag ka muna mag-react, Pastor At dako tayo sa presentation ng negative. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist bilang negatibo. Your time start now, bro. Okay, maraming salamat po, ano. At kapansin-pansin mga kapatid na napakahina ng tayo ng affirmative side, no? Na ina-expect natin siyempre kapag sinabing sugo ng Diyos, isang propeta, huling sugo ng Diyos, mabibigat ang argumento na bibitawan. But in fact, ay hindi niya naitayo na siya po ang huling sugo at propeta ng Diyos. At ang isa pang bagay diyan, ni hindi man lang naubos yung oras ng unang niyang pagtayo, ano? Kundi naubusan na ng bala, kumbaga. At nakikita niyo rin sa presentation niya, medyo may kulang sa pag-aaral ng Biblia, no? Pautal-utal, mabagal, hindi klaro. Kaya nabigo po ang affirmative sa pagtatayo na siya ang huling sugo at propeta ng Diyos. Ginamit niya ang 9 ng Mateo 38 para patunayan na yung kanyang pagpapagaling, no, ay nakaangkla doon sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Pero nang ating tinanong kung yung bang mga nagpapagaling, no, nagpapalayas ng demonyo, katunayan na ba yan na siya ay sugo ng Diyos?
So, sabi niya ay hindi po, no? Which is true naman kasi doon sa Matthew chapter 7 verse 21, verses 21 to 23, meron doon nagpalayas ng demonyo, no? Pero hindi sila sugo ng Diyos. No? Kaya sa gabing ito, mga kapatid ko, malalaman natin ngayong gabi kung sino ang nagsugo sa affirmative. Sapagkat naniniwala ko hindi ang Panginoong Diyos ang nagsugo sa kanya. Una, doon sa ating tanong, dagdag pa doon sa ating tanong. Kailan siya isinugo bilang huling sugo at propeta ng Diyos? Ang sagot niya, Nobyembre 22, 2022. Pero doon sa kanyang unang statement ay October 9. Then tinanong natin uli, sabi niya pareho. Tinanong ulit natin, sabi niya October 9. Kinuha natin ang final answers. Sabi niya ay October 9. So dito mga kapatid, medyo dito pa lang ho makikita na natin na nagkukontra-kontra na ang statement ng affirmative side para patunayang siya yung sugo ng Diyos. Siya yung propeta ng Diyos. Ngayon, alam niyo sa pabago-bago ng sagot, ganito ang sabi sa atin Santiago 1:7 hanggang 8. Huwag isipin ng taong iyon na tatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Siya'y taong may dalawang akala. Pabago-bago ang pag-iisip sa lahat ng gawain. Pansin po ninyo, pabago-bago ho ng sagot. Urong-sulong ho tawag dyan Tingnan ninyo. Huwag isipin ng gayong tao na tatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Ito'y taong hati ang puso na laging nag-uurong-sulong sa kanyang ginagawa. Kapag ho ganyan hindi ho sugong sa Diyos po yan. Ano po? Kasi ang sugong sa Diyos dapat hindi siya humihigit sa nasusulat sa Biblia. Di ho ba? Saan po nakatalayan? 1 Korinto 4:6, Galatia 1:8. So dito pa lang tibag na ho ang affirmative side. At hindi niya maitatayo yung kanya pong posisyon. Tinanong ulit natin. Siya ba ay kaanib ng nalabing iglesia o kaanib ng Kingdom of Christianity? Ay ang wika niya si kaanib ng Kingdom of Christianity. Hindi siya kaanib ng nalabing iglesia. So sa madaling salita, hindi siya sugo ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang sugo ng Diyos lilitaw sa nalabing iglesia. Lilitaw sa iglesia. Hindi doon sa Kingdom of Christianity. Yan. Mamaya, aabangan ko yung katanungan. Gusto ko tanungin ako ng ating pong kausap ngayon na nagpapakilalang siya'y sugo at propeta. Saan mababasa na ang propeta ng Diyos, ang sugo ng Diyos? Lalabas sa nalabing iglesia. Mamaya ako sasagutin yan. Yan. Kasi marami pa akong maaasikasuhin pero tandaan nyo mga kapatid, kapag kayo ay hindi kaanib ng nalabing iglesia sa panahong ito, hindi kayo tunay na sugo ng Diyos. Yan ang tinitiyak ko sa inyo. Ang sugo ng Diyos, dapat membro, kaanib sa nalabing iglesia. Sapagkat siya ang magdadala. Kasama siya sa magdadala ng mensahe ng 3 sinugong anghel ng Apokalipsis. So na maliwanag nating narinig, hindi siya kaanib nito, kundi kaanib siya ng Kingdom of Christianity. Yan, so maliwanag po yan. Kaanib siya ng Kingdom of Christianity na ang chosen land nila ay doon sa Tarlac. Pero alam naman natin na wala na ito sa katotohanan ng banal na kasulatan. Meron tayong pinakitang picture. Hindi ko napapakita ngayon kasi nasasaktan yung nagpapakilalang sugo at propeta. Bakit natin pinakita? Para makita natin ano ba? Objection, moderator? Anong objection natin? Wala akong nasasaktan ako. It's against my privacy. Napakita niya yung mga ganong litrato. And personal information na yon na hindi niya dapat kinakalakal. Bakit? Kinakalakal ko ba yung FB? Okay. So, naintindihan ko. Counter? Merong counter objection doon. Negative. Yes.
Ang kanya pong Facebook ay hindi naka-private, ito ay naka-public. Kapag naka-public po yan, pwede po yung tingnan ng kahit sino. At yun ang kinukuha kong karapatan. Okay, okay. So, Objection, moderator. okay na yun, Kahit bro. na Bro Darren, wait lang bro ha. Kasi magde-decide muna ako doon sa ino-object mo patungkol doon sa sinasabi ni Camacho doon sa patungkol sa picture mo ba. So, ganito bro. Um, actually, bago sa akin to ha. Bago sa akin yung mga paglabas ng mga picture. However, that is your presentation naman. At nire-respeto ko lahat ng presentasyon nyo ba. So, for now bro, tuloy-tuloy muna si Camacho sa pag present at nadinig naman ng tao kung ano yun din yung sa ano mo ba side mo. Pero for now, sa presentation muna tayo ng negative bro Darren ha. So negative stand 3 minutes and 54 seconds na lang. Pasok mo yung negative Yes. stand mo. Okay, so kanya ko ipinakita mga kapatid para yung background. Kasi kasama ito sa subukan ng tunay na propeta ng tunay na sugo. Sabi ng unang Juan 4:1, huwag magsisipaniwala kundi inyo siya sa atin subukin Ito ginagawa natin ngayon, sinusubok natin. At ang historical background ng ating pong kausap ay dati palang atheist. Tinanong natin, meron bang atheista sa Biblia objection, na tinawag moderator. ng Diyos para maging sugo? Ang sagot niya ay wala. Wala akong sinabing atheist ako. Ang sinabi ko, I was a former Luciferianist or Satanist. Okay, okay. I believe in God. Okay, But I'm sorry, kamali. okay. Bro Darren, Bro Satanist. Darren, ganito bro. Tumanda. During presentation ng ating negative, nasa manonood naman yan kung either they see kung nagsasabi ng totoo or hindi or ano, kasi baka every time na meron siyang sasabihin nagre-react ka ba. Ang inaano ko lang, ang hinihiling ko lang na doon mo dalhin sa tanong, doon mo dalhin sa presentation mo para tuloy-tuloy yung presentasyon niya ba. So okay lang naman. Tuloy-tuloy lang naman din tayo. So 3 minutes and 22 seconds. Bro Fernando Camacho, proceed bro. Negative stand. Ayun. So mas tumitibay ngayon ang posisyon natin kasi the more na siya ay nagko-contest, lalong lumilitaw po yung kanyang historical background. At walang ganito na propeta ng Diyos sa nagdaang buhay ng mga propeta na tinawag siya bago naging propeta. Wala hong ganon. Ano po? Yan. Okay, so dito ay thank you dahil sa pagko-contest lalo pong gumigiba ang negative side. And then doon sa tanong natin, tanggap ba niya na ang sugo dapat nakasandig sa kautusan at mga propeta? Ano? Ang sabi niya, yes. Tinanong natin kung saan talata. Ang sagot sa atin, hanapin daw natin. Alam niyo mga kapatid, kapag katapat tayo na sinasabi natin alam natin doon, alam mo dapat ang talata. Tayo na nagbigay 8:20 ng Isaiah. Ang gagawin niya ngayon babasahin. Hindi naman natin pinababasa ang tanong natin Ano ang ibig sabihin ng patotoo? Doon sa kautusan at patotoo. Ayan. Iiwan ko yung assignment sa atin pong affirmative side. Sa kanyang pagtayo, linawin sa atin doon sa Isaiah 8:20, ano ang ibig sabihin ng patotoo. Yan po, mayroon tayong assignment na binitawan. Ano po? Yan. Ngayon, isa pang bagay na gusto nating makita. Hindi ko mo ginamit niya yung James 5:14, kumakapit na sa kanya. Hindi ho. Ginagamit lang ho niya yung talata para maging pabangon niya. Kaya lang, ay hindi kumapit ho sa kanya Inilaglag pa ho siya ng talatang ito. Kasi, ang tunay na propeta o guro o pastor ng ating Panginoon magmumula sa iglesia. At yan ay nasa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, talatang 11. Hindi po lilitaw ang tunay na propeta at sugo doon po sa Kingdom of Christianity, kundi sa iglesia. Na ang dadalhing turo ay 3 angels message. Ngayon, kung dala-dala niya ang 3 angels message, linawin sa atin mamaya, turo ba niya ang 3 angels message? Yan.
Kung itinuturo niya ang three angels message, ano ang nilalaman ng three angels message? Another assignment. Oh, para makita natin kung siya nga ba ay sugo ng Diyos o sugo, no, ng o iba ang nagsugo. Yan, ano? So maliwanag po 'yan, ano? So iniiwan natin yung mga assignment na yan. At sana wag tatakasan ng ating pong negative, ng affirmative. Kasi kapag hindi niya po 'yan sinagot, isa lang po ibig sabihin niyan. Hindi niya kayang itayo ang kanyang tindig na siya ang huling sugo at propeta ng Diyos. Oh, yan. Kaya sa gabing ito mga kapatid, na itindig natin ang katotohanan hindi siya ang tunay na sugo ng Diyos. Hindi rin siya ang propeta ng Diyos. Oh, ang tawag diyan, nagkiklim lamang po yan. Wala po siya sa katotohanan mga kapatid. Oh, at ako po ay nangihinayang. Oh, sapagkat siya po ay napunta sa kamalian. Maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang 10 minutes na first stand ng ating negative. Dako naman tayo sa pagtatanong ng affirmative. Pastor Darren ng Kingdom of Christian. Tama ba? Christianity ba yun? Kingdom of Christianity, Christian Ministry, founder and spiritual director. Yun. Darren, your time start now, bro. 7 minutes, bro. Tanong. Unang-una, ang aking katanungan, sa sinabi mo na napatunayan mong hindi ako ang huling sugo ng Diyos. Well, doon pa lang sa sinabi mo na ang Tanong po, tanong. Gawin mo Ayo. tanong, bro. yun nga, tanong ko yon. Yun ang tanong ko actually. Well, ang aking katanungan, doon sa sinabi mong napatunayan mong hindi ako huling sugo ng Diyos. Hindi bagat paano mapapatunayan sa akin yung sinabi mo kanina na sinabi mong hindi ako ang huling sugo ng Diyos? Okay, sagot. Okay, doon sa aking first stand, napatunayan ko na po na kayo ay hindi sugo ng Diyos. Doon sa pamali-mali ninyong sagot at sa mga tanong na hindi nyo kayang sagutin. At ang propeta, sugo ng Diyos, ay lalabas sa iglesia. Hindi po doon sa sinasabi niyong Kingdom of Christianity. Efeso Next question. 4:1. Next Isang question. napakatibay na patotoo yan. Next question, Pastor. Nakamute, Pastor. O sinabi mo, ang totoong sugo ng Diyos, lalabas sa iglesia, hindi sa sekta ng ninuman. Nung itinatag ba ni Ellen G. White ang Seventh-day Adventist, Objection, Mr. Moderator. Time stop. Time stop. Objection. Anong Yes. objection yan? Ang paksa po ay patungkol sa kanyang pagiging huling sugo. Hindi pinag-uusapan dito at wala sa paksa ang patungkol kay kapatid na Ellen White. Okay. Your question is out of topic daw, Pastor. Anong hindi siya out of topic. counter Actually, objection? Sige, Pastor. nag-object rin ako Sige, na sige. hindi siya out of topic. Okay. So, ito yung ating decision, mga kapatid. Actually, nakikita ko yung pagtatanong naman ay nasa naka-inline doon sa pinag-uusapan. Pero, depende pa din yan sa sumasagot eh. Kung kahit pa ituloy ko yan, I think hindi din naman sasagutin dahil para sa kanya nga ito ay labas sa pinag-uusapan. So, ganito na lang mga kapatid. In the next question ko muna to. At Bro Darren, sa presentation mo na lang ibigay yan, bro. So, next question, bro, Darren. So, sabi mo na ang huling sugo ng Diyos ay lalabas sa iglesia. Ang sugo bang propeta na si Ellen G. White ay lumabas sa iglesia, hindi sa Seventh-day Adventist? Pag-isagot. The question is not valid. Ang ating topic, patutunayan ninyo na kayo ang huling sugo. Hindi nyo patutunayan na hindi sugo ang kapatid na Ellen White. Mag-focus kayo sa topic. Yun ho ang Objection, aking... moderator, natatakot siyang Time sagutin. stop. Hindi natatakot, wala ka lang sa paksa. Wait lang, Huwag bro. sabihin natatakot. Wait lang. Bro Darren, anong objection mo, bro? Nadinig kita. Ayaw niyang sagutin yung aking tanong kasi, di ba, sa kanila si Ellen White
prophet Okay. siya. Okay, So, okay. pag-isagot, Okay, kung okay, okay. lumabas sa iglesia o hindi, nung itinatag niya ang Seventh-day Okay, okay, Adventist. okay. Nakita ko na. So, again, gusto mong ipasagot sa kanya yung tinatanong mo. Counter objection sa kabilang side. Yes, ang paksa ganito. Patutunayan ko, siya po yun, na ako ang huling sugo ng Diyos. Maliwanag, Mhm. yan lang ang kanyang patutunayan. Hindi nakalagay sa paksa sino ang tunay na sugo ng Diyos. Siya o si kapatid na Ellen White. Kaya yung tanong niya ay wala po sa paksa. Pasok lang po siya sa paksa. Okay, so ito yung decision natin. Patungkol doon talaga sa tanong, Pastor Darren, this topic is for you. At malinaw naman na hindi sasagutin ng kabilang panig pag ang pinag-uusapan ay yung propeta na nila, dahil we are focusing daw doon sa iyo ba na pagiging sugo mo. So, Yes. pasok mo yung next question mo, bro. So, sabi mo kanina na ako ay ang sinabi ko na no. Sumagot ako ng no nung tinanong mo sa akin na isa bang kapatunayan ng pagiging sugo ng Diyos ang pagpapalayas ng demonyo, ang sinagot ko ay no. Ngayon ba, ang mga sugo ng demonyo hindi nagpapalayas ng demonyo? Sagot? Yun nga, oo. Yung mga kampo ng demonyo, nakakapagpalayas din yun ng demonyo. Kapwa nila demonyo yun eh. Kaya hindi lahat ng nagpapalayas ng demonyo sugong sa Diyos. Yung iba dyan, sugo ng demonyo. Kaya maganda rin naman yung tanong nyo. Inaalala ko lang, ay baka ho kumapit sa inyo. Yun ho nakakalungkot doon. Well, Next Kasi objection. question. dapat Next Pastor. question. ang inyong Objection mo na. Objection mo na. Okay. Objection. Nagpapalayas ako ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Kaya wala siyang karapatan na sabihin na sa demonyo. Okay, okay. Bro Darren, ganito bro. counter. Um, doon sa objection mo patungkol doon sa sinagot ng ating kabilang panig, no? So yun yung objection mo. Counter objection mo na, bro Fernando. Oo. Parang ang gusto niyang marinig na sagot ko, yung nasa isip ho niya. Ay hindi ho ganun eh. Pag Biblia pinagbasihan, lalabas ho talaga. Hindi lahat ng nagpapalayas ng demonyo ay sa Diyos. Okay, okay, Opo. okay. May mga nagpapalayas ng demonyo na sa demonyo Okay, talaga. okay. So ganito mga kapatid, nagagamit kasi yung objection dito sa pagpapaliwanag ba. Ang gusto ko sanang mangyari, si Darren magtatanong lang, tapos si Camacho sasagot lang. So bro Darren, wag ka munang mag-react doon sa sinasagot niya, bro, ba, kasi sa rebuttal doon mo sagutin yun lahat. Ang gagawin mo lang talaga ngayon, magtanong lang ng magtanong, tapos si Camacho naman magsagot ng magsagot. So either sang-ayon ka o hindi. Well, I have the right to object. Yes, Actually, you have the right naman to object lagi-lagi, kahit lagi-lagi yan. So ina-explain ko lang sa inyo kung ano yung magaganap dito sa tanungan ba. So bro Darren, continue ka sa pagtatanong mo, bro. Proceed, bro. Yes. Ang aking pang tanong, doon sa mga ginamit mong talata sa akin kanina, ako ba ang binabanggit doon sa mga talatang yon? Sagot? Sasagot na po. Opo. Kayo binabanggit. Kasi sabi nung talata, no, doon sa Galacia 1:8, kahit kami o anghel galing sa langit, ang mangaral ng iba, wag ninyong paniniwalaan. Unang Korinto 4:6, ay wag hihigit sa nasusulat. Humihigit po kayo sa nasusulat eh. Ang sabi ng Biblia, yung propeta at sugo ng Next Diyos question. sa iglesia lalabas. Next question. So, ang aking next question, paano mo mapapatunayan na ako ang nasasaad doon sa kasulatan na iyon, nung panahon na iyon ay di pa ako nabubuhay? Opo, yan po ay pagtatala ni Apostol Pablo para kung sakaling mayroong lilitaw na katulad po ninyo na bibigyan na ng babala ang mga kaanib ng iglesia. Kaya kapag ang isang tao magkiklaim na siya ay sugo, hindi at pagkatapos siya ay hihigit sa nasusulat,
peking sugo po yun. Oh? At hindi siya nakabase sa Biblia, Next question. peking sugo po yan. Next question. Ayan po ang sagot dyan. Doon sa sinabi mong, hindi ako nakabase sa Biblia. Well, because I'm not sola scriptura. Lahat ba ng tao ay dapat maging sola scriptura? Sagot. Okay. So, ang sagot po, kayo na nagpapatunay na hindi kayo nakabase sa Biblia. Kaya malinaw ngayong gabi, hindi kayo ang tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat hindi kayo nakabase sa Biblia. Laban po yan sa Galacia 1.8 at unang Korinto 4.6. Next question. Yan po ang ating sagot po yan. Well, dun sa sinabi mo na hindi patunay na ako'y hindi huling sugo ng Diyos dahil hindi ako nakabase sa Biblia because I'm not sola scriptura. Paano masasabi na ang pagiging hindi sola scriptura, hindi nakabase sa Biblia? Eh naniniwala kami sa Biblia, pero hindi lahat nasa Biblia. Sagot. Ang sagot. Ito po'y pinatunayan ninyo ngayon lang. Ang sabi ninyo, hindi kayo nakabase sa Biblia. Sabi ng mga apostol, Galacia 1.8 at unang Korinto 4.6, dapat nakabase tayo sa salita ng Diyos. Eh sabi nyo, hindi kayo nakabase sa salita sa Biblia. So in short, hindi nga kayo tunay na sugo ng Diyos. Kasi dapat ang tunay na sugo, nakabase sa Biblia. Eh sabi nyo, hindi kayo nakabase. Next question. Maliban na lang kung... Next question na. Last 1 minute. Sige. Doon sa sinabi mo na sinabi ko hindi ako nakabase sa Biblia, paano mo nga masasabi na ang isang taong hindi sola scriptura ay hindi nakabase sa Biblia? Well, ang lahat ng nakasulat sa Biblia naniniwala kami. Tanong. Yun nga ang tanong, paano mo masasabi na hindi kami nakabase sa Biblia kung lahat naman ng nasa Biblia pinaniniwalaan namin? Sagot. Sagot. Oo. Kinokontra mo na ngayon yung sagot mo. Yung sinabi mo na kayo ay hindi nakabase sa Biblia. Tapos ngayon naniniwala kayo ngayon sa Biblia. Ano ba talaga? Naniniwala kayo sa Biblia at nakabase o naniniwala lang talaga pero di kayo bumabase? Objection, moderator. Time stop. Okay, objection. Anong objection yan? Wala Darren? po akong sinabi kanina na hindi ako nakabase sa Biblia. Ang sinabi ko po kanina, hindi po ako sola scriptura. Okay. So, counter objection. Oh, I know, nagre-react ka doon sa sinasagot niya. Bro Fernando, meron kang counter objection doon or Yes. atol na ako? Sige, proceed. Opo, nasa tao pong nakikinig na yan kung sino nagsasabi na sa amin ng totoo. Kasi ako ay nakabase doon sa kanyang mga sinabi at inulit-ulit ko nga po yan. Okay, Kaya so po yung kanyang presentation. okay. Sige. So, mga kapatid, again, Bro Darren, dalhin mo na lang yan sa rebuttal mo, bro, ba? At any reaction talaga dito hindi papasok kasi magtatanong ka lang. So, i-resume ko yung time, bro. Okay. Okay, time na din, 7 minutes. Okay, so dyan natatapos Okay, ang thank you. ating first stage ng debate at dako tayo sa mga rebuttal, mga kapatid, sa rebuttal. Ayan. So bago yan, shoutout muna kay Ustad Ali Javier na ganang-gana na sa pagsagot. Ayan. Kay Bro Dritz din, Laure, sabi niya classmate ito sa amo ni Ali Javier. At shoutout din kay Aladin Gregorio, watching, mga kaibigan nating Baptist yan. Kay John Paul Talatayud, shoutout sa iyo, bro. Kay Emmanuel Veras at sa iba pa. So, dako tayo sa rebuttal. Again, mauna dito si Pastor sa kanyang topic, Pastor Darren, na siya ay sugo ng Diyos. Your time start now, bro. Rebuttal. Nakamute ka, bro, ha? Nakamute ka. Well, dito sa aking rebuttal, madali ko lang naman mapapatunayan na ako'y huling sugo sa mga uling araw. Well, dun pa lang sa sinasabi kanina ni Camacho na sinasabi niyang hindi ako nakabase sa Biblia at ako yung tinutukoy dun sa talatang binasa niya. Well, of course not. I am not. Because hindi porket hindi sola scriptura o Bible alone ang isang tao ay matatawag mo na siyang hindi nakabase sa Biblia.
ang pagiging sola scriptura po, naniniwala po siya ng lahat ay nasa Biblia na. Well, I do not believe na ang lahat ay nasa Biblia na because bilang isang huling sugo ng Diyos, may mga libro po o aklat na inireveal sa akin ang Panginoong Kristo na bagong scripture, bagong sulatan na ating isinusulat. Katulad po ng mga unang apostol at unang mga propeta ng kanilang may sulat ng Biblia. Ngayon po, hindi po sola scriptura dahil meron ngang bagong scripture na ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus, vision and mga prophecy, tulad po ang bagong scripture na pinamagatan natin, gawing langit ang mundo, hindi pa po siya nakarelease in public. Ayan. Private pa lang po siya. Sa mga gusto pong bumili ay makakabili po kayo. Available soon in December. Makakabili na po kayo. Tulad po niyan, gawing langit ang mundo, and also, ang huling sugo ng Panginoong Diyos. Ayan po ang bagong libro na ating mga ginagawa. Hindi lang po tayo nakabase sa Biblia. Bagkus, narito po ang mga salita na sinasabi sa akin ng Panginoong Yesus nang kanyang ako'y kinakausap, nang siya'y nagpakita sa akin, nakaputing damit, at ang kanyang muka ay kumikislap na napakaliwanag na nakakasilaw. Inireveal po niya sa akin ang mga librong ito. Tulad ng nakita ko ang langit, nakita ko ang impyerno. Nakita ko doon sina Ellen G. White, Felix Manalo, at sina John Wesley, Dolphy, at napakarami pa ng mga tao na nandun sa kalan ng impyerno, Buddha, Muhammad. So makalinaw po, doon sa sinasabi niya, ay puro kasinungalingan lahat na ako'y hindi huling sugo ng Diyos. Bakit? Unang-una, ang masasabi ko lang po kay Camacho, subukan niya ang kapangyarihan ko. Sapagkat po siya, kapag siya'y may sakit at karamdaman, panigurado siya'y lalapit sa akin. At hihingi ng tulong sa Panginoong Kristo. Ayan po, masasabi ko pong ako'y huling sugo ng Diyos sa mga huling araw, dahil po sa mga librong ibinahagi ko sa inyo, na kanyang iniutos sa akin at kanyang inireveal. Ibig sabihin, inireveal niya sa akin ang mga ito. Ang new scriptures, tulad ng vision and testimonies, tulad ng 3 Testimonies 3 verse 40. Mga demonyong relihiyon, nakita ko ang mga pinuno ng mga demonyong relihiyon na siyang ginagatang sa impyerno, tulad ni John Wesley, Felix Y. Manalo, Ellen G. White, Muhammad, Buddha, at marami pang iba ng mga bulaang sugo at propeta. Na ayan po ang mga bagong scripture na inireveal sa akin ng Panginoong Diyos. Na siyang patunay na ako'y huling sugo ng Diyos. Meron pa po tayong mga videos sa Kingdom of Christianity Christian Ministry. Maaari niyo pong mapanood na ako'y nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ako rin po ay nag-speaking in tongues. Bagkus sa mga disipulo at mga apostol lamang ni Kristo ang nakagawa nun. Speak in tongues. Nakalagay po yan sa Biblia, ating babasahin. Ano nga ba ang speaking in tongues? Babasahin po natin ito. Ito po ang talata. Ito po ang talata. Naging babasahin sa inyo. Ito po ang sabi. 1 Corinthians 14 verse 2. For anyone who speak in a tongue, does not speak to people, but to God. Indeed, no one understand them. They utter mysteries by the Spirit. Marami pa pong mga kasunod ang mga talatang ito na ating babasahin. Dito po, nasasaad po yan sa Biblia na ating babasahin ngayon. Babasahin po natin ang 1 Corinthians 14.
Sabi po sa 1 Corinthians 14 verse 5, I would like every one of you to speak in tongues, but I would rather have you prophesy. He who prophesies is greater than one who speak in tongues. 3. Tuloy po natin sa 4. Unless he interpret so that the church may be edified. Napakarami pa pong Bible verse na maaari nating basahin about sa speaking in tongues. Ito pa po ang mga Bible verse na nag-speak in tongues ang mga sugo ng Diyos. Ito po ang mababasa. Babasahin po natin. Huwag po tayong masyadong ito po ang sabi. One Corinthians 14 verses 27 to 28. If any speak in tongue, let there be only two or at most three, and each in turn let someone interpret. But if there is no one interpret, let each of them keep silent in church and speak to himself and to God. Acts 2 verse 4. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Napakalinaw po dun sa Acts 2 verse 4 at sa 1 Corinthians 14:27 to 28. If any speak in a tongue, let there be only two or at most three, and each in turn, and let someone interpret. But if there is no one to interpret, let each of them keep silent in church and speak to himself and to God. Bihira lang po kung merong kakayahang na makapag-speak in tongues. For it is the gift by the Holy Spirit na nakagay po yan sa Bible. Ito po ang sabi. Ito po ang sabi sa Bible verse na ito. Ito po ang mababasa. Ito po ang sabi sa Ito po ang sabi sa Ito po ang sabi sa 1 Corinthians 13 verses 1. If I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I am only resounding gong or klangang cymbal. If I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I am only a resounding gong or clanging cymbal. Well, malinaw po dito sa binasa ko na, sasabihin nila na ang mga tao kayang magpanggap, kayang maglaro, kayang mag-speak in tongues na peke o sadyain. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative at dako tayo sa 7 minutes na second na pagtatanong ng ating negative. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, your time start now. Okay. Ang tanong ko po sa inyo, dyan muna ako sa speaking tongues. May yung bang speaking tongues mo ay naipapaliwanag po ninyo, yes or no? No.
Okay. Doon sa sinitas ninyong unang Korinto 14:5 na speaking tongues, meron bang nakakapagpaliwanag nun? Meron o wala? Wala. Okay. Wala. Okay. So dito sa talatang ito, unang Korinto 14:5, ang sabi rito, dito muna ako sa sa isa pang talata muna bago ko balikan. Sa unang Korinto 14, 23, 24, patuloy pa nga ang sabi ninyo, ano? Okay. Yun bang mga nag-speaking tongues, membro po ba yan ng iglesia o membro ng Kingdom of Christianity? Miyembro sila ng church. Okay. Next question. Doon sa Sola Scriptura naman, kapag bang sinabing Sola Scriptura, nakabase sa Biblia o hindi? 100% nakabase. Okay. Sabi po ninyo kanina, hindi kayo nakabase sa Biblia. Tapos, ang Sola Scriptura pala, nakabase sa Biblia. Alin ngayon ang tama po ninyong sagot? Objection, moderator? Okay, objection bro. Ano yan? Doon sa tanong niya na alin doon ang tama kong sagot, Hmm. well, sinabi ko naman na ang pagiging hindi sola scriptura, sinagot ko na yan kanina, ay hindi nakabase 100% sa Biblia, pero naniniwala kami Okay, okay. na ang lahat ng nilalaman ng Biblia ay tama. Pastor, yun ito. Yung objection mo, parang nagpapaliwanag ka doon sa detalye ng pagtatanong kanina, yung word na alin ang tama. Sola Scriptura. Well, kasi kaya ako nag-object kasi in-explain ko na yan kanina. Huwag niya nang itanong. Pero dito kasi pastor, pwede mo siyang doon mo ipaliwanag sa sagot mo, pero hindi mo talaga pwedeng gamitin dito sa objection ba? Kaya hindi ko tinitingnan as a valid objection yun. At tuloy-tuloy tayo sa pagtatanong, Bro Fernando. Doon ka sumagot bro sa Yes. mag-explain ka doon sa sagot mo ba? Doon ka. Oo. So Bro Camacho, tuloy bro. Naka-stop the clock yan, kasi uulitin ko yung aking Oo. tanong eh. Oo. Dahil in-interrupt niya eh. Oo. Kaya ang tanong ko kanina, Bro Rasya, ang Sola Scriptura, ang sagot niya diyan ay nakabase sa Biblia. Doon sa una niyang statement, hindi nakabase sa Biblia. Kaya ang tanong ko, alin ngayon ang pinaka-final statement po niya? Objection, wala akong sinabi na Scriptura o hindi nakabase Wait sa lang, Biblia ang sola Wait lang. Okay. So, Nasasabi mo nga lang ngayon eh. So, doon sa tanong ni Camacho, hindi naman ako judge kung sinabi o hindi. Basta, I see na valid yung question na yun. Sinungaling yung mga Adventist na yan eh. Oo. Hindi. No side comment bro. No side comment bro Darren. Ganito bro, kung hindi mo siya sasagutin bro, pwede ka namang magpaliwanag ng 10 seconds. Kung hindi mo siya sasagutin ba, yung dahilan mo kung bakit hindi mo sinasagot. So, bro Darren, sasagutin mo ba or in the next question ko? Sasagutin ko. Sige, so ipaulit ko ulit kay Camacho ha, para ma-refresh lang tayo ng konti. Bro Okay. Camacho, pakiulit. Opo. Naka-time stop naman to. Oo. Sabi niya kasi, nakabase siya sa Biblia kasi Sola Scriptura. Ngayon, kasabi niya ngayon, then before, sabi niya, Sola Scriptura, hindi sila nakabase sa Biblia. Kaya dito ko nililinaw, nakabase sa, pag sinabi bang Sola Scriptura, nakabase ba siya sa Biblia o hindi siya nakabase sa Biblia? Okay, sagot. Nakabase ba daw or hindi? Nakabase. Okay. Next question. So, ibig sabihin, mali yung sagot mo kanina na, na ang Sola Scriptura hindi nakabase sa Biblia. Tama? Sagot. Wala po akong sinabing hindi nakabase sa Biblia ang sola scriptura. Ang sinabi ko 100% nakabase kanina. Alam po yan ng mga viewers. Next question. Okay. Sige, iiwanan na kita riyan. Magtatanong na ako ng panibago. Okay?
Doon sa assignment po ninyo, Isaiah 8:20 na patotoo. Ano ang ibig sabihin ng salitang patotoo kung kayo ay nakabase sa Biblia? Pwede ba akong mag-excuse mo, Mr. Moderator? Time stop Kukuha lang muna. ako. Ulit? Sige bro, Pwede sige ba bro. akong kukuha lang ako ng tubig? Sige. Kuha ka lang ng topic. Ayan. So, habang naghihintay ka, Pastor, naka-time stop naman. 4 minutes and 17 seconds, mga kapatid. Shoutout muna sa ating nasa live. At nasa live din ni Ali. Shoutout sa inyo. Nandyan si Althea. Kilala ko yan. Sila Kenji, si um, Sunny. Ayan. Mga kilala natin yan, mga Muslim. Nandyan din si Apostolic Faith. Shoutout sa iyo bro, kay Buboy Abedensya, kay Maricel JW. Ayan, anyari na wala. Okay, so uminom muna ha. Si Ronald Tepan, shoutout sa inyo mga bro. At okay, mamaya babasahin natin yung mga comment nyo ha. At para matuloy-tuloy tayo. 4 minutes and 17 seconds. Ready na si Darren. Bro Camacho, tuloy mo yung pagtatanong mo bro. Ano na nga ba yung tanong ko? Next question, ano mo na bro. Sige. Ayun. Meron ako assignment na binitawan sa iyo, yung Isaiah 8:20. Ano ang ibig sabihin ng salitang patotoo riyan kung kayo ay totoong nakabase sa Biblia? Okay, basahin natin. Isaiah 8:20. Para masagot ko ng maayos ang tanong mo, babasahin ko rin ito. Ito po ang sabi. Next question bro. 20 seconds lang bro. Next Okay. question. So next question. Hindi ko po kayo pinababasa. Ang tanong ko po, ano ang ibig sabihin ng patotoo sa talatang yan ng Isaiah 8:20 kung talagang kayo ay nakabase sa Biblia? Ang sinasabing patotoo dito ay ang kautusan sa Biblia. Okay. Next question. Kung kautusan ang binabanggit diyan na siyang patotoo, ano naman yung sinasabing kautusan? Kasi dalawa yan, kautusan at patotoo. Ayon sa iyo, yung patotoo, kautusan. Ano naman yung nauna na kautusan na binabanggit? Sagot. Kamit ko bro. Ang unang commandment o kautusan na unang binanggit ay thou shall not have other gods before me. Next question. Okay. So ibig mong sabihin, yung binabanggit na kautusan at mga patotoo, parehong tumutukoy sa kautusan? Yes or no? Yes. Okay. Kung parehong tumutukoy yan sa kautusan, bakit pinaghiwalay pa kautusan at patotoo kung isa lang pala tinutukoy? Bakit pinaghiwalay pa? Next question. Next question. Okay. Dahil nag-next question po kayo, sabi ninyo yan ay parehong kautusan. Ano po sa tekstong Hebreo yung kautusan at yung patotoo? Next question. Next question. Kasi wala. Okay. So, next question. Kayo po ba ay bahagi ng three angels message? Yes or no? No. Okay. Sabi ninyo, meron sa inyong inirevealed na panibagong revelasyon ang Diyos. Anong revelasyon ito na iba sa revelasyon ng Biblia? Ano ang pinagkaiba nito sa Biblia? Well, ang nakasulat dito ay hindi mo mababasa sa Biblia.
Tulad ng mga nakita ko ang mga pinuno ng demonyong relihiyon. At saka, at ang mga napakarami pang pages na nilalaman nito, mga paring demonyo. Next question. Okay. So, next question. Sabi ninyo, hindi kayo bahagi ng three angels message. Oh. At kayo ay mayroong bagong patotoo na iba sa pagpapatotoo ng Biblia. Tanong, nakabase ba kayo sa Biblia? Yes or no? It depends. Time. Objection, Mr. Moderator. Okay, naabutan ka ng time, bro. Okay. So, Sige, okay na yan. Diyan natatapos ang ano natin, tanungan, second cross. So dako tayo sa rebuttal mga kapatid at negative stand ito ng ating negative Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Okay. So dito no, nakakatuwa ano. Nang tinatanong natin, no, siya ba ay nakabase sa Biblia? Sabi niya, yes. No, pinasinungalingan na niya yung unang niyang statement doon sa unang tindig. Then, ang tinanong natin, yung bagong revelasyon ba niya nakabase sa Biblia? Sabi niya, hindi. No? Then, ibinalik ulit natin, no, yung bang kanyang revelasyon. No? Ano ba yung kaibahan kako ng revelasyon na natanggap niya doon sa revelasyon ng Biblia? Sabi niya, mga revelasyong hindi kasama sa Biblia. Kaya tanong natin, siya ba ay nakabase sa Biblia? Sabi niya, it depends. No? Depende. Ayan, ito na ang ating sinasabi mga kapatid. Sabi nga ni Apostol Pablo, kapag mayroong mangaral sa inyo na iba ang daladalang pabalita, huwag ninyong tatanggapin. Kahit pa yan ay galing sa langit. Di ba? Kahit pa galing sa langit, basta iba dalang balita, ay iba dalang aral eh. Yung nireveal sa kanya, iba sa ipinapangaral ng Biblia. O hindi siya tunay na sugo. Unang Korinto 4:6, Galacia 1:8, hindi tunay na sugo. Ang tunay na sugo, ang revelasyon niya at ang revelasyon ng Biblia, hindi magkaiba. Yan ay magkaisa. Yan ang tunay na sugo. At napakasarap namang intindihin nang tinanong natin, siya ba ay bahagi ng nalabing iglesia? Sabi niya, hindi daw. Di ba? Hindi siya kabahagi ng nalabing iglesia. Ano ibig sabihin nun? Di hindi siya ang tunay na sugo ng Diyos. Di ba? Ano ba sabi ng Biblia tungkol sa nalabing iglesia? Tingnan niyo kapag hindi kayo bahagi nito, ganito ang ating mababasa. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Tingnan ninyo, kapag hindi ka kabilang sa nalabing iglesia, isa lang ibig sabihin yan, kakampi mo ang dragon. Ayan galit ang dragon doon sa nalabing iglesia. Hindi ka kabilang sa nalabing iglesia, di kakampi ka ng dragon, sugo ka ngayon ng dragon. Yan po ang lalabas niyan. Kung susundan natin ang testimonya ni Apostol Juan. Kaya sa gabing ito, napapatunayan natin, hindi tunay na sugo ang affirmative, kundi sugo siya ng dragon. Kung susundan ko ang talatang ito, kasi hindi siya kabilang sa nalabing iglesia. Yan, Ngayon, balikan natin yung Esayas 8:20. Ang totoo, hindi niya alam ang sagot dito, mga kapatid Kaya ang huling sagot niya, pas ba yun? O hindi na niya sasagutin, mga kapatid? Ayan. Doon po sa kautusan, ang binabanggit po dyan, mga kapatid, ay Torah. Pag binasa po ninyo yung tekstong Hebreo, Torah po yan yung kautusan. At yun pong patotoo, tama naman siya, tumutukoy yun sa kautusan. Pero magkaiba yun, iba ang Torah, iba yung kautusang binabanggit dito. Sapagkat yung kautusan na binabanggit dito, yan po yung nasa Exodo 26:34 at Exodo 34:29 na mga tapyas ng bato.
Yan po yan. Kaya tinatanong natin, sinusuri natin kung tunay ba siya talagang nakabase sa Biblia. Nakita natin hindi siya nakabase sa Biblia. So hindi siya sugo ng tunay na Diyos. Ibang Diyos ang nagsugo po sa kanya. Diyos po ng kamalian ang nagsugo sa kanya. Na yan, hindi membro ng nalabing iglesia. Kaya nga pati yung pagkakasugo, hindi niya alam kung alin. October 9 ba o November 22? Di ba? Ayan, no? So dito ay tibag na tibag at hindi kayang maitayo ng ating pong affirmative side ang kanyang posisyon. Ngayon, yun doon sa speaking in tongues na binabanggit niya. Yan. Tinanong natin kung napapaliwanag niya, hindi daw. Actually, wala naman makapagpaliwanag doon sinasabi nilang speaking tongues na yan Kasi hindi naman speaking tongues ng Biblia yan Ang speaking tongues ng Biblia, unang Korinto 14:5 at unang Korinto 14:23 at 24, may nagpapahayag. May nagpapahayag. At yung pong nag-speaking tongues ng totoo, kaanib po yan ng iglesia. Hindi yung kaanib ng Kingdom of Christianity, kundi kaanib ng iglesia. So, ginagamit niya yung talata para palabasing siya ang tunay na sugo. Pero mali. Kasi yung nag-speaking tongues dito, kaanib ng iglesia. Siya hindi naman siya kaanib ng iglesia Kaanib siya ng Kingdom of Christianity. So, peking sugo ito. Peking propeta ang affirmative side. Yan po ang katotohanan niya, mga kapatid. At yun pong nag-speaking tongues sa Biblia, may nakakapagpaliwanag. Kaya nga naintindihan ng mga nakapakinig kung ano sinasabi nila Yan po yan. Samantalang speaking tongues ng atin pong affirmative side, sabi niya, walang nakakapagpaliwanag noon. Hindi niya kayang ipaliwanag. Alam niyo kung kanino galing yung katuroang yan, mga kapatid? Hindi naman niya nag-originate sa kanya yung speaking tongues. Nag-originate yan kay Margaret MacDonald sa pagitan ng 1815 at 1840 AD. Diyan po yan nag-originate. Yan yung tinatawag ni Margaret MacDonald na supernatural gift from the Holy Spirit. Yan po yan, mga kapatid. Yung peking speaking tongues. Kasi speaking tongues sa Biblia ay hindi po kaanib yung mga nag-speaking tongues, hindi sila kaanib ng samahang kinaaaniba ng atin pong affirmative side. Yan. Kaya maliwanag na yung gabi, hindi na naman naitindig sa ikalawang pagkakataon ng affirmative ang kanyang posisyon. At lalo nating nakikita, hindi siya ang tunay na sugo ng Diyos. Kundi sugo siya ng kalaban ng nalabing iglesia. At dahil kalaban siya ng nalabing iglesia, siya po ay kakampi ng dragon. Sino ang nagsugo ngayon sa kanya? Ang dragon. Siya ang huling sugo ng dragon. Pwede yun. At ang propeta ng dragon, alam nyo kung saan sila mapupunta? Sa dagat-dagatang nagliliyab na apoy at asopre. Mamaya babasahin ko yan. Nakalagay yan sa aklat ng Apokalipsis. Yung mga nagsasabing sila'y propeta, pero hindi kaanib ng nalabing iglesia. Araw at gabi silang pahihirapan sa nagliliyab na apoy at asopre. Kaya ating paanyaya dito sa ating pong kaibigan, Pastor Darren Ames. Kung mahal nyo po ang inyong sarili, kapatid na Darren, at ang inyong pamilya, umalis ka na sa pagiging propeta ng iyong kinaaniban. Huwag ka nang magpatuloy sa mali mong pagkiklaim na yan. Bagkos magpaturo ka sa nalabing iglesia upang ikaw ay makasama namin doon sa langit na bayan kapag ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay bumalik na sa ikalawa. Dahil kung mananatili ka sa pagkiklaim na ikaw ang huling sugo at propeta ng Diyos na hindi ka naman kaanib ng nalabing iglesia, ang sasapitin mo sa takdang panahon, nagliliyab na dagat-dagatang apoy at asopre. Aanhin mo ang titulong founder, director, prophet, CEO, pastor.
kung ikay naman hindi kaanib ng nalabing iglesia. Kaya kami, ng mga Adventist, hindi kami galit sa iyo. Concerned kami sa iyo. Gusto ka naming makasama doon sa tunay na paraiso. Doon sa piling ng ating Panginoong Diyos. Hindi sa piling ng nagliliyab na dagat-dagatang apoy at asopre. Kung ipagpapahintulot po ninyo, pwede ko kayong Bible studyhan. Pwede ko kayong aralan para kayo, alang-alang sa inyong kaluluwa, ay maligtas sa tiyak na kapahamakang nag-aantay sa sinumang nagkiklaim na silang huling sugo at propeta na hindi naman kaanib ng nalabing iglesia. Mangyayari lamang po yan na kayo magpapailalim sa pagbabautismo. Kung handa kayong sumunod sa ating Panginoong Diyos. Kung handa kayong talikuran ang mali ninyong aral. Pero kung hindi kayo tatalima sa katok ng banal na espiritu ngayong gabi, nakalulungkot, baka magkita tayo o makita ko kayo na lumalangoy-langoy sa apoy ng impyerno. Maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist Church. At syempre, dako tayo sa pagtatanong ni Pastor Darren. 7 minutes, Pastor. Your time start now. Tanong. By the way, thank you for your concern. But, hindi ko alis. Pastor. Tanong. Yes, magtatanong ako. Sasabihin ko muna na thank you for his concern and hindi ko pa rin naalisin ng titulong ito. So, I will start now asking question. Doon sa sinabi mo na makikita mo akong nasa dagat-dagatang apoy. Well, doon pa lang sa sinabi nung libro ko na nakita kong pintuan Tanong. nandun ako. Paano masasabing pupunta ako sa dagat-dagatang apoy kung gayon nakita ko na ang langit at ikaw hindi pa? Sagot. Kasi sabi po ninyo, hindi kayo kabilang sa nalabing iglesia. Ang kukunin ng Diyos, yung nalabing iglesia. At yung mga propeta na hindi kaanib ng nalabing iglesia, Kapitulo 19, talatang 20 ng Apokalipsis, ang patutunguhan po niyan sa nagliliyab na dagat-dagatang apoy Next at question. asopre. Next question. Doon sa binasa mong talata na ang hindi kaanib sa nalabing iglesia o ang mga propeta na hindi kaanib sa nalabing iglesia ay base doon, ang pagkakaintindi ko, walang kaligtasan. Paano mo mapapatunayan ito? Kayo nga, hindi kayo kaanib doon. Yun po ang tanong. Sagot. Mali, kaanib nga kami ng nalabing iglesia. Kaya nga yung aming banner, 3 angels message kayo, sabi nyo, hindi kayo kaanib. Ang sabi doon, sa Revelation chapter 19:20, yung hindi kaanib doon sa nalabing iglesia, ang tawag dyan bulaang propeta. Magmamana yan ng lawang question. apoy at asopre. Ang aking next question, doon sa sinabi mong mali ka dyan, kayo'y kaanib sa nalabing iglesia. Paano mong masasabing kayo'y kaanib sa nalabing iglesia? Base sa history, ang founder nyo, si Ellen G. White. Hindi siya ang founder ng nalabing iglesia. Paano mangyayari yun? Mali uli ang pagkaunawa po ninyo. Ang kapatid na Ellen, at bagamat wala na sa topic pero susundan kita. Katulad lamang din ni Apostol Pablo na tagapagtayo ng local church. Dahil ang tunay na iglesia may kasaysayang pinagdaanan. Dumaan yan sa tinatawag na 1,260 na pong Next mga question. araw. Kayo wala niya, kaya hindi kayo tunay na sa Diyos. Doon sa sinabi mong mali ako na si Ellen G. White ay tagapagtayo lamang ng local church kagaya ni Apostol Pablo na
Ganun nga, paano siya magtatayo ng local church? Siya nga ang nagtayo ng Adventist based on history. Maubasa po natin yan. Mali yung kasaysayang nabanggit mo. Your question is not valid dahil ang patutunayan mo, ikaw ang huling sugo. Hindi mo patutunayan si kapatid na Elinwat ay hindi sugo. Kaya balik ka sa topic. Next question. Objection? Time Yung stop. tanong ko ay valid question. Okay. Nasagot naman bro. At tuloy-tuloy lang tayo bro ha. Darren. So itanong mo yan. Pwede mong itanong mo yan Darren. Proceed ka bro. Next question bro. Nakamute bro. Nakamute ka. Nakamute. Ang aking next question sa'yo, doon sa sinasabi mo na ako'y sugo ng dragon. Base sa mga talata na aking binasa kanina sa Biblia, hindi ako sugo ng dragon, ako'y sugo ng Diyos. So, nilalabag mo ba ang Biblia nito o hindi? Hindi ko siya nilalabag dahil hindi ka nga nabanggit doon na ikaw ang sugo ng Diyos eh. Ikaw ang nagpatotoo sa sarili mo. Sabi mo, hindi ka kaanib ng nalabing iglesia. Di kakampi ka ng dragon, at kung kakampi ka ng dragon, sugo ka ng dragon. Ang kinatuparan mo, unang Juan 4:1, mga nagsasabing propeta at sugo ng Diyos, pero hindi naman totoo. Next Kasi question. ang sugo ng Diyos at propeta Next dapat question. magmumula sa iglesia. Ang aking next question, dun sa sinabi mo ulit, na sugo ako ng dragon. Paano mo masabing sugo ako ng dragon kung gayon ang Panginoong mismo? Panginoong Jesucristo mismo ang napakita sa akin. At nagsalita siya sa Ang aking tawag- panaginip at Wait lang bro. kanya hinirang. Paano mo masabing dragon yun? Continue lang. Okay. Sagot? Ang tawag dyan ay self-proclaim. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang pinagtatagubilin ng Panginoon. 10:18 ng Korinto. Kaya ang magpapatotoo dapat na ikaw ay sugo ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Biblia. Ay sumasala ka sa Biblia, di hindi ka sugo Next question. ng tunay na Diyos. Well, 1 minute. sinabi mo kanina na ako'y sugo ng dragon at hindi sugo ng Diyos. Ulit. Pero, kung ating babasahin sa Biblia, ang mga sugo ng Diyos ay hindi nag-aral ng theology. Well, isa po kong patunay doon. Ang aking pinag-aralan ay pagiging kusinero. Hindi po nasa puso ko ang pagiging Kristiyano na nagtuturo ng salita ng Diyos. Tanong po. Ayun nga ang tanong ko, Ano? na hindi ganun na paano masabing hindi ako huling sugo ng Diyos. Gayon na ako hindi nakapag-aral pero binigyan niya akong katalinuhan sa Biblia. Sagot? Marami naman din nakapag-aral, nag-claim na sila sugo ng Diyos eh. Yung iba nga pumasok lang sa kwarto, 3 araw bago lumabas, paglabas sugo na eh. Time. Kaya hindi lahat, replacement theology time. ang ginagawa po ninyo. At kayo na Time na, bro. nagsabi, Time na, hindi bro. kayo kaanib ng nalabing iglesia. Time na bro. Kaya hindi kayo ang tunay. Time na bro. Time na bro. Sorry. Time na. Okay, so dyan natatapos ang second stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay Joy Sukaldito. Sabi niya, Pastor Darren, kung nakita mo si Manalo sa impyerno, nakita mo ba doon si Muhammad? Shoutout din kay JD Alabado. Yes, yung nakita ko siya. Huwag ka muna mag-rap bro. JD, si Jando ito ng punto por punto. Maraming salamat sa pagbisita. Walang kinaaniban yan nung nakaraang buwan. Imam daw ng Islam yan, nag-alawak bar. Pangayan. Tapos nagsuot ng sutana para magmukhang pare. Tapos ngayon, naka-Amerikana at sugo daw. Okay, so meron siyang sana hindi pinatulan. So shoutout din kay Sunny Caspe. Bro Rasha, dayo muna ako dito sa page mo. Ayan, shoutout sa iyo Bro Sunny. Yung aking mga fan ito ng mga Muslim. Shoutout din kay Bam, si Camacho.
mukha daw ng dragon. Ayan. Sabi naman ni Apostolic Faith, Bro Rasha, iharap yan kay Agila para labanan ng parehong sugo. At shoutout din kay Ali Javier. Kay Armando Jr., sabi niya, isa sa palatandaan ng tunay na propeta ay hindi nagbabasa, kundi naghahayag lamang. Ayan. Shoutout din kay Jules Salposiol Sodones, nagkuha pa siya ng snack. Shoutout din kay Alandin Gregorio, shoutout kay Bro Camacho, kay Dritz, sabi niya, bigating propeta ito. Okay, bigatin daw sa timbang. Shoutout din kay Buboy, bakit hindi mo hinanda lahat, Pastor? Sayang oras mo, wala kang masabi. Puro ito ang sinabi. Ayan. Shoutout din kay Marcel ng JW. Ayan, saksi ni Jehovah natin na friend. Anyari na wala ang KOC. At shoutout din sa lahat ng nasa live ni Ali Javier. Ayan, kay Altea, kay Bin Ibrahim, kay Doms Dechon. Ayan, maraming salamat sa panonood kung nandyan pa kayo. Ayan. At dako tayo Bro, mga nilive kapatid. namin yung debate niya, bro. Nilive namin. Oh, thank you. Thank you. So, yan si Ustad Ali. So, shoutout din sa lahat dyan. So, dako tayo mga kapatid sa final conclusion. Mauna dito si Fernando Camacho, mahuhuling magsalita yung ating affirmative ha. So, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, para sa yung final conclusion, bilang negatibo, nasugo yung ating affirmative. Your time start now, bro. No. Okay, so mga kapatid, Wait lang, sa bro. akin, ay, Wait lang, bro Camacho. Sige, By sige. the way, mga kapatid, bro Darren, wala nang objection to ha, para tuloy-tuloy at hindi yung momentum ng ating nagsasalita sa final conclusion. So, bro Camacho, 5 minutes, bro. Tuloy, bro. Okay. Okay, so mga kapatid, nakita natin walang napatunayan ang affirmative na siya ay tunay na sugo ng tunay na Diyos. Kundi ang napatunayan, siya ay sugo ng dragon. Bakit? Sapagkat si Pastor Darren Amis ay kakampi ng samahang hindi kaanib sa nalabing iglesia. Kundi siya ay kaanib ng peking samahan na Kingdom of Christianity, mga kapatid. Yan. So dahil dito, napapatunayan natin hindi siya ang tunay na sugo at huling propeta ng tunay na Diyos. Mas malapit-lapit pa na siya ay sugo ng dragon at propeta ng dragon. Ano po? Yan. Ngayon, eto pa, nakakalungkot sa obserbasyon ng ilan nating mga nasa comment section. Nung paghaharap pala at pag-uusap ng kapatid na Jando, wala siyang kinaaniban. Nung nakaraang buwan lang daw, papakilala siya, imam daw siya ng Islam. Nag-Allahu Akbar pa, sabi. Tapos nagsuot ng sutana para magmukhang pari. Hindi naman to paninira, binabasa ko lang Tapos ngayon naka-Amerikana, sugo na daw. So paano ko paniniwalaan, Pastor Darren, na ikaw ang tunay na sugo, samantalang sabi mo lang, October 9 nang ikaw ay tinawagan. October 9, 2022. Nung nakaraang buwan lang pala, hindi ka nagpapakilala na tunay na sugo, kundi ikaw ay imam ng Islam. Nag-Allahu Akbar ka pa. Tapos nagsusuot ka ng sutana, makaraang buwan lang. So mga kaibigan, mga kapatid, huwag ninyong paniniwalaan na si Pastor Darren Amis, isang founder at director, prophet, CEO ng Kingdom of Christianity, ay tunay na huling sugo at propeta ng Diyos. Maliwanag ngayong gabi, hindi siya propeta ng Diyos. Marami naman, madali naman mag-claim na nagpakita sa akin ang Diyos, kinausap ako ng Diyos, na nakita ko ang langit, nakita ko ang impyerno, madaling sabihin yon. Pero ano sabi ng Biblia? Ikalawang Korinto 10:18, hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang pinagtatagubilin ng Diyos. Sino ang magpapatotoo na ikaw ay propeta at sugo ng Diyos? Ang Panginoong Diyos. Sa pamamagitan din ng pamantayan. Alin ang pamantayan? Ang banal na kasulatan. Sa una niyang tindig, ang sabi niya, hindi sila, ano yung sabi niya?
Hindi sila, tawag dito, hindi sila nagbabase sa Biblia. Tapos bandang uli, sinasabi nila, nagbabase sila sa Biblia. Oh, so, pawindang-windang mga kapatid. Ano? Yung aral nila, pamali-mali. Oh, at ang sabi sa atin ng Biblia, ganito. At sinunggaban ng ahas, at nakasama niya ang bulaang propeta na gumagawa ng mga tanda sa harapan nito. Ano ginagawa? Mga tanda. Ano ba yung mga tanda? Nagpapalayas ng demonyo, kunwari nagpapagaling ng mga may sakit, etc. etc. Gumagawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinandaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito, ang sabi ng Biblia, inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asopre. Kaya nga mga kapatid, ako'y nangangambat nalulungkot sa kabila ng panawagan natin sa atin pong kausap na affirmative side kay Pastor Darren Ames, na founder, director, prophet at CEO ng Kingdom of Christianity, ay hindi pa rin daw niya aalisin ang titulong yan. Nakakalungkot. Gusto natin siyang maligtas sa kapahamakan. Gusto natin siyang huwag mapunta doon sa naglilib na apoy at asopre. Ay ayaw pa niya. Nakalulungkot, mga kaibigan. Kaya, sa inyong mga kaanib o aaralan ng affirmative side, huwag kayong maniniwala sapagkat dadalhin lang kayo niya sa impyerno. Huwag niyo siyang paniniwalaan, ano man ang kanyang sasabihin. Nagsisiproclaim lamang ang nagsasabing siya huling sugo at propeta ng Diyos. Hindi totoo na si Pastor Darren Ames, founder, director, prophet, CEO ng Kingdom of Christianity, ay totoong sa Diyos. Kalaban siya ng nalabing iglesia. Dahil kung kakampi siya ng nalabing iglesia, dapat nasa loob siya at kaanib ng nalabing iglesia. Maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. At syempre, ang huling magsasalita ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na siya ay tunay na sugo. 5 minutes, Brother Darren. Final conclusion, your time start Wait lang. now. Okay, so okay, so shoutout muna sa ating mga nasa live. At si Sunny, ayan, si Joy, nandyan, si Bam. So bro Darren, ready ka na bro? Ready? Okay, 5 minutes bro. Final conclusion, your time start now. Doon sa binasang comment ni Camacho kanina, si Bro John Doe Alabado na sinabi, nagpanggap daw ako na imam. Tapos nagsuot pa ako ng pampari. Well, isa sa mga sinabi niya ay totoo at isa sa mga yun ay hindi. Number 1, na kasinungalingan, hindi po ako nagpanggap na imam ng Islam. Never ko po itong ginawa, bagkus wala po siyang ebidensya. Ang pangalawa naman pong katotohanan ay nagsusuot po ako ng damit pampari, bagkus ako isang protestanteng pastor na nangangaral, which is nagsusutana at nag-iistola sa loob ng aming mga banal na seremonya, Sunday service, prayer meeting. Yan po, nagsusuot po ako ng sutana. Kaya po kung inyong tatanungin, lahat po ng sinabi ni Camacho ay puro kasinungalingan ni isang walang katotohanan. Unang-una, ako'y sugo ng dragon. Hindi po ako sugo ng dragon, bagkus hindi po ako kaanib. Porket hindi ako kaanib, dun sa unang iglesia na sinasabi niya, ay ako'y sugo ng dragon? Well, because gaya nga po ng aking titulo, ako'y God's end time. End time na po. Hindi na po ito luma o sinauna pa. Sinauna pang siglo na panahon. Ito po'y end time na, bagkus bababa na po ang Panginoong Kristo. Kaya't nagsugo na siya ng kanyang panghuling sugo. Sa mga huling araw, hindi po ito makalumang panahon, panahon nila Pedro, panahon nila Pablo.
na kung saan buhay pa sila at makakapagligtas pa po sila ng milyong-milyong kaluluwa. Ito po ay panahon ng chosen time and time. Prophetic deliverance, prophetic healing era, prophetic divine era, chosen era. Ito po ang panahon ngayon na nagtayo at nagutos ang Panginoong Kristo sa kanyang sugo na magtayo ng isang simbahan na ang pangalan, kaharian ng Kristyanismo, kaharian ng mga mangangaral, at kaharian ng mga mananamba sa kanya. Sabi nga po dun sa kanta, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi po ba? Yan po ang sinisik namin sa loob ng kingdom of Christianity, the kingdom of God, the paradise. Ang tinuturo po namin dito is about salvation. Bagkus, marami pa pong patunay na ako'y huling sugo ng Diyos. Ako'y huling sugo ng Diyos sa mga huling araw. Marami pa po. Unang-una, ang pag-aayuno. Ang pag-aayunong tulad kay Kristo ay aking itinuturot. Ginagawa. Itinuturot, aking ginagawa. Ito po ay ang katotohanan na nasasaad sa Biblia. 40 days fasting, ilang days na fasting, prayer and seasonal fasting, speaking in tongues. Ano pa po ba ang hinihingi ninyong patunay bukod doon? Ikaw ba, Bro Camacho, matanong ko lang sa'yo, bilang isang normal na mangangaral o normal na miyembro ng Seventh-day Adventist at hindi propeta ng Diyos, kaya mo bang mag-ayuno ng higit sa 40 days? Bagkus ang sagot po dyan ay hindi. Kaya mo ba yon nang walang tubig at walang pagkain? Hindi. Bagkus ikaw ay walang authority, walang power. Marami na pong taong lumalapit sa amin, prophet o pastor, may sakit at karamdaman po ako, may cancer, may leukemia. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, sila po'y pinagagaling. Yun lamang po. God bless us all. So, dyan natatapos ang final conclusion at debate natin sa gabing ito mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa halos 20 live viewers natin. At yung sa kabila din sa mga Muslim, shoutout sa inyo, maraming salamat. At kung gusto nyo mag-promote, so unahin natin si Pastor Darren. Bro, pasalamat bro. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga viewers, especially sa mga Muslim viewers out there, because lalong-lalo na nandito si Bro Ali at alam niyang ako ay dating Muslim rin na natagpuan ng Panginoong Kristo sa aking buhay. Gusto ko lang pong batiin ng mga Muslim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam. Maraming salamat po. May peace upon Allah be with you always, to all Muslim. And to all Christians out there, Jesus loves you. God bless us all. Okay. Pastor, meron ba kayong program? Baka gusto mo nyo silang, gusto mong imbitahan yung ating mga manonood? Yes, pwede kayong manood sa aming Facebook page, Kingdom of Christianity Christian Ministry. Meron kaming YouTube, meron kaming TikTok Ministry, at meron kaming Facebook Ministry, na kung saan pwede kayong manood sa aming pagdodoktrina 2023, pagdodoktrina ng salita ng Diyos, program 2023. Okay, so kung gusto nyo subaybayan si Darren, punta daw kayo sa, meron silang Facebook, TikTok, at YouTube. So, tuloy-tuloy yan. So, Bro Fernando, salamat bro. Opo, lubos-lubos po ang ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat muling nahayag ang katotohanan. At ganyan din, pinasalamatan din natin ang Gracia TV platform, ang Advent Biblical Ministry sa pangunguna
ng ating advisor, kapatid na Rocky Tulog. At syempre sa kabuuan ng Ask Family ng Ayos sa Kasulatan, ano, at meron po ako YouTube channel mga kapatid. Type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po dyan ang ating iba't ibang mga programa. Okay? Sa gabi pong ito, lahat po ng nasa comment section, sa loob at labas ng palatuntunan ito o ng platform na ito, mapagpalang gabi po sa inyo at lahat tayo ay patuloy na kahabagan ng atin pong Panginoong Diyos. Hasta la vista! Viva Adventista del Séptimo Día! Chukbok Hamnida! Mispa mga kapatid sa inyo pong lahat. Okay, so Rasha TV gusto ding magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at isa yan yung ABM, no? At yung ating Rangers of God. Maraming salamat. Pati yung mga Baptist natin na mga kaibigan at iba't iba pang pananampalataya. At gusto ko ding i-shout out lahat ng nandito sa loob. Nandito si Rocky Tulog, si Don Puerto, si Joy Sucaldito, si Edwell Hortaleza, si Dritz Laures, si Ruben Naval, at saka si Denmar Santiago at si Levi Araza. Ayan. So kung gusto nyong sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon sa dalawang debatista na nandito. Nandito si Darren ng Kingdom of Christianity ba yun? At saka si Fernando Camacho ng Christianity Christian Ministry. yun. At si Fernando Camacho ng Seventh Day Adventist mga kapatid. At please follow our YouTube channel at iba pang mga sa TikTok din. Maraming salamat. At yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV. And we're out. Na 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 para 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 para
na 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 na